Isang Batanggenyong walang takot, walang inuurungan, Jake Magnus. Jake Magnus TV nga po pala, isang Batanggenyong walang kinakatakutan at walang inuurungan sa paghihimay ng mga napapanahong balita dito sa ating bayan. Basta nasa katotohanan at tama ka, handa kang ipaglaban at kakampi ng mamamayan. Jake Magnus. Ito yung isang example nung rally, mga kababayan, itong sina Duterte, na kung saan maliwanag naman po na sinabi dyan ni Ka Eric na si Sara Duterte yung magte-take over, mga kababayan, nung posisyon ni PBBM kung sakasakali na itong Philippine Army at saka PNP ay sasama po sa kanila para patalsikin itong si PBBM. Ano po, so ngayon i-play po natin, mga kababayan. Vice President Sara Duterte, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, ang panawagan ng sambayanan for the Vice President to take over as President ay makatarungan konstitusyonal na sa batas at pinaka-importanteng kailangan. Iyon ang dapat marinig ni Sara Duterte at gano'n na rin ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police. Yan. Kita nyo, mga kababayan, ha? Ano yung ginagawa ni Ka Eric dito? Nananawagan siya. Nananawagan siya sa Armed Forces of the Philippines at saka po sa PNP. Ano po, na parang suportahan sila dito sa ginagawa po nila na pagpapatalsik para ma-take over nitong si BP Inday Sara Duterte yung posisyon po ni PBBM. Ayan o, maliwanag naman na hindi talaga interes ng sambayan ng Pilipino yung inilalaban po nila. Kung hindi, mga kababayan, pagre-rebelde na po sa gobyerno yung ginagawa po nila. Sinusubukan nila na mag-rally, magsagawa ng rally para mapatalsik etong si PBBM. Ang akala ata nila, mga kababayan, mauulit-uli yung People Power EDSA Revolution, na kung saan, mga kababayan, ang lahat ng mga kababayan natin Pilipino ay pupunta sa EDSA at magrarally doon para patalsikin itong si PBBM. Uulitin ko lamang po, ha, ang mga tao ngayon matatalino na. Hindi nyo na po basta mauuto-uto sa mga ganyang klase ng parali nyo, di ba? Eto, mga kababayan, no, saktong-sakto yung sinabi ni Ka Eric. Hindi ko lang alam kung saang rally to, mga kababayan, pero maliwanag naman yung isinisigaw niya dyan. Nananawagan siya kay BP Inday Sara Duterte sa PNP at saka sa Armed Forces of the Philippines na parang samahan po sila dun sa ginagawa nila, di umano. At iti-take over ni Sara Duterte yung posisyon ni PBBM. 3 taon pa lang namumuno yung ating Pangulo. Sobra naman kayong gahaman sa kapangyarihan. Gusto nyo agad pakinabangan. Diba? 3 taon pa lang namumuno si PBBM. Gusto nyo na agad kuhanin yung posisyon sa kanya. Maghintay kayo na magkaroon ng eleksyon. Hayaan nyo magtrabaho yung presidente na iniluklok ng bayan. Diba, sa ngayon nagkatala, ang gusto daw ng sambayan ng Pilipino, bumaba na si PBBM. At iti-take over na ni BP Inday Sara Duterte yung posisyon ni PBBM sa pagka-presidente. Yan ba yung tinatawag nila na prayer rally? Na dapat hayaan sila ng gobyerno na magsagawa ng rally? Dahil yan daw ay makatarungan? Nasaan yung makatarungan dyan? Nang isinisigaw nila mismong sa lugar ng Pilipinas na bumaba yung presidente ng Pilipinas. Nasaan yung makatarungan dyan? Ano po, ipagpatuloy pa natin. Yan ang konstitusyonal na paraan upang lutasin itong problema at krisis sa lideratong kinakaharap natin. Wait. Sandali lang. Di ba ano to? Yung pinagsasabi ni Ka Eric? Ano to eh? Di ba is a form of ano to? Rebellion? Rebellion talaga yan. Pananawagan na kumampi sa kanila ang Armed Forces of the Philippines. Parang sa madalit salita, kahit hindi sinabi ni Ka Eric na magbaba ng pagsuporta ang Armed Forces of the Philippines dito kay PBBM at saka PNP, mga kababayan, maliwanag naman na yung panawagan po niya talagang parang nanghihikayat sila na magrebelde. Yung sambayan ng Pilipino, yung Armed Forces of the Philippines at saka yung PNP laban po kay PBBM. Maliwanag naman. Ano pa ipagpatuloy pa natin? Parang ganito yun eh, no? May alam ko yung term nito eh.
ito yung sinasabi nila na sedition o yung ano nito, yung kaso nito is yung inciting to sedition. Yung hinihikayat mo, yung taong bayan, yung mga mamamayan, yung mga tao sa paligid mo, speech man to, no? Puro mga talumpati man to or in written. Basta hinihikayat mo yung mga tao na mag-alsa, mag-rebelde against the government, no? Ano pa nga bang aasahan natin kay Ka Eric, mga kababayan? Alam nyo naman kung ano yung background ni Ka Eric. Natural, lalabas sa gobyerno yan. Di umano. Diba, eto, comment nyo nga mga kababayan. Comment nyo nga kung ano yung background ni Ka Eric. Wala kasi akong idea Kayo na lang yung magsabi sa akin kung ano yung background ni Ka Eric. Kung bakit nasasabi niya yung mga ganyang klase ng bagay laban sa gobyerno, mga kababayan. Anyway, pagpatuloy pa natin. Ito yung is a form of sedition o inciting to sedition o magrebelde. Correct me if I'm wrong, pero yung inciting to sedition, if he found guilty, may penalty ito na 4 to 6 years na pagkakakulong. So kung ano yung magiging legal action nila dito, yung kampo ni PBBM, no, abangan na lang natin. So, delikado to no? Delikado to si Ka Eric So imagine, panawagan pa naman no, na constitutional daw yung pagpapalit sa presidente. Para kasi nga sinasabi doon ni Ka Eric, mga kababayan, yung sapilitan na pag-agaw ng posisyon sa presidente gamit yung mga paninira, yun daw po ay legal. Mga kababayan, yun po yung sinasabi ni Ka Eric. Pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. Ano po ipagpatuloy pa natin? No? Ni Vice President Sara Duterte para maresolba, no, maisaayos daw, masolusyonan daw yung mga problema na kinakaharap ngayon ng gobyerno natin. Tapos nanawagan sa military, Armed Forces of the Philippines, at the same time sa mga pulis. No? So ibig sabihin, no, pinapanawagan niya na mag-alsa, mag-rebelde against the government, no? Kasi PBBM yung yung lead, no? Yung presidente yung lead ng gobyerno So ngayon panawagan mo yung nanawagan ka sa Armed Forces of the Philippines, nanawagan ka sa pulis, nanawagan ka sa Vice President na palitan yung presidente. So anong ibig sabihin nun? Diba? Rebellion yun, rebelde, no? Although maliit lang naman yung penalty nito, nasa ano lang ata mga 2 to 4,000 lang, pero yung imprisonment nito pag nag-guilty ka na is 4 to 6 years. So yun, no? Medyo matagal-tagal din, no? No, Ka Eric, garong kampo ni PBBM, no? Kung makita nila to, sige, abangan na natin. Hindi, dapat talaga, kung ako sa presidente, kung ako kay PBBM, sasampahan ko talaga ng demanda yung mga yan. Kasi unang-una, mga kababayan, yan kasi ay isang halimbawa, yung panawagan ni Ka Eric, isang halimbawa ng paglaban sa gobyerno. Ano po, talagang hinihikayat niya, hindi lang yung mga kabataan na naando doon na pumapalakpak at tumatawat sumisigaw. Kung hindi, yung mga kasundaluhan na alagad ng Pilipinas, mga kababayan, at yung mga kapulisan natin na pumuprotekta sa Pilipinas, mga kababayan, talagang hinihikayat niyang magrebelde sa ating presidente. Yan ba ay tamang gawain ng isang Pilipino? Nasisigaw ka sa harap ng maraming kabataan, lalo na at yung vice presidente na hinihikayat mo, sekretarya ng DepEd. Sisigaw ka sa harap ng mga kabataan, mananawagan ka na yung PNP magbaba ng suporta kay PBBM at yung Armed Forces of the Philippines. Yan ba ay tama? Buti nga, mga kababayan, hindi nakikita ng mga media yan Kung nakita yan ng mga media, tapos na naman yan si Ka Eric na yan. Pag-aalsa yan, mga kababayan. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Dito nyo makikita kung gaano kabastos ang mga bibig niyang mga didishit na yan. Ano po, so ito, i-play pa natin. Etong isa na nakita natin, mga kababayan. So ito, mga kababayan, panoorin din natin etong isang video na nakita natin galing sa SMNI, na kung saan, mga kababayan, ang sinisisi po nila dun sa hindi pagkakatuloy ng kanilang rally sa Bostos, Bulacan, mga kababayan, yun daw po mga government official na nanggigipit dun sa nangyaring maisog rally sa Bulacan.
Tapos pinangalanan po nila kung sino yung mga official na yon. Ano po, pamula sa gobernador hanggang sa mayor. Mga kababayan, pinangalanan po nila. At dito makikita nyo kung gaano kabastos yung mga bibig ng mga didishit na yan. Ano po, so ngayon, eto i-play na po natin. Sa inyong mag-asawa, tandaan nyo po yan. Ha? Mag-resign na po kayo. Tulad ng ama mo, President Bongbong Marcos. Kami ay nananawagang mag-resign ka o makikita mo ang galit ng mga Pilipinong inaapi noon pang panahon ng mga Kastila. Kung kahapon, April 27, parang ang sinasabi niya dito, mag-resign na daw si PBBM kung ayaw daw makita ni PBBM yung galit daw ng mga Pilipinong inaapi ng mga Kastila. Eh marami nga sa mga Pilipino, tingnan nyo ha, ang mga DDS mga kababayan, mga dating loyalista yan, na sumuporta lang at nasilaw kay Duterte, mga kababayan. Pero anytime, pag hindi na nila gusto yung ginagawa ni Duterte, bibitaw din yung mga yan at susuporta kay PBBM. Ano po, tingnan nyo ha, ang mga DDS mga kababayan, 20% lang yung mga yan. Ano po, 20%. Ayaw kong langin, pero 20%. Ang Marcos loyalists, nasa 30% mga kababayan, 31 pa nga ata. So ngayon, kung makikita mo, kung yan ba naman ay nasa katinuan, mananawagan ka na mag-resign ang presidente. Sobrang dami ng sumusuporta sa presidente. Sinubukan nyo na nga mag-rally, hindi nyo nga napababa ang presidente. Yan pa kaya na manawagan ka? Napababain mo ang presidente? Kung yun nga mismong si Ka-Eric hindi nga napababa ang presidente, kung si Digong nga hindi kinaya, napatalsikin si PBBM, ikaw pa kaya? Diba, tingnan nyo itong mga DDS na to, itong mga DDS na ito, nananawagan sila na bumaba na etong si PBBM at saka etong si First Lady Liza Marcos. Pero mga kababayan, hindi nga nagawa ni Duterte na pababain si PBBM. Sila pa kaya ng mga DDS? Diba kung makikita ninyo, eto to be honest mga kababayan, may mga nakakausap tayo ng mga kababayan natin, mga netizen, dyan sa may Bulacan. At talagang ang sinasabi nilang malimit po sa atin, wag nilang idamay ang Bulacan sa problema po nila. Biruin mo mga netizen na yung nagchat-chat po sa atin, mga taga Bulacan na nanonood po ng ating mga live. At ang panawagan po nila at sinasabi nila sa atin mga kababayan, wag po nilang idamay sa kanilang kalokohan laban sa gobyerno ang Bulacan. Kasi nananahimik daw po ang Bulacan. Mga kababayan, ano pa ipagpatuloy pa natin? hindi nagpatalo si Lapu-Lapu. Hindi lalo kaming magpapatalo sa kapwa namin Pilipino. Kapwa Pilipino po kayo. Governor, inulit ko po. Governor, pasensya na po sa mga taga Bulacan. Governor Dan Fernando, last term mo naman, huwag ka nang tumakbo kasi wala ka ng pag-asang manalo. Congresswoman Rida Robes, Congresswoman Tina Pancho, kasi ayaw nilang pangalanan, ako magpapangalan sa inyo. Mayor Attorney Natividad ng Malolos. Pinananawagan po tayo sa mga taga Bulacan. Kung ito po ang gusto ninyong mamuno sa inyo. Eto para maliwanag. 'Di ba sinasabi ni na Harry Roque ginigipit ng gobyerno ni PBBM? Etong mga DDS mga kababayan. Dahil nga naman ginigipit ng gobyerno ng Bulacan, yun daw po mga nagrarally. At parang may pinapalabas pa sila na tinatakot ng gobyerno, di umano, mga kababayan, yung mga nakakausap nila na may-ari ng property na pagdadausan po nila ng rally. Pero hindi ba nila naisip mga kababayan na nung panahon ng eleksyon, na nung panahon ng kampanya, si Governor Dan Fernando, hindi naman po loyalista yan mga kababayan. Yan po, ang dinala po niyan. Eto, pakicheck na lamang din po mga kababayan. Checkin nyo din po para ma-verify nyo. Ang dinala po niya na presidente, etong si BP Leni mga kababayan. Sa madalit salita, etong si Governor Dan Fernando, yan po ay kakamping, hindi po yan mga kababayan, loyalista. At wala din tayo nakikita na ugnayan sa pagitan ni PBBM at saka ni Governor Dan Fernando para masabi nila na ginigipit ni PBBM yung kanilang isinasagawang rally. At ipinapadanas ni PBBM sa kanila yung sinasabi nilang martial law. Si Governor Dan Fernando mga kababayan, kakamping po yan. Para po dun sa mga hindi po nakakaalam, nung panahon po ng eleksyon, hindi po si PBBM yung dinala niya na presidente. Kasi ang pinapalabas nila dito mga kababayan, siguro naman yung karamihan sa inyo, napanood nyo yung buo ng live na ito. Ang pinapalabas kasi ni Badoy dyan, parang tinraidor si Duterte nitong mga opisyal ng Bulacan. Na nung panahon daw ni Duterte, marami daw na itulong itong si Duterte, di umano,
Tapos nung kailangan na ni Duterte, parang lahat tinabla etong si Duterte. Parang ganun po yung sinasabi nila. So ngayon mga kababayan, para maliwanag lang po sa inyong kaalaman ha, si Dan Fernando po ang dinala po niyang presidente, si BP Leni, hindi po si PBBM. At wala tayong nakikitang dahilan, mga kababayan, para magkaroon ng ugnayan etong si Governor Dan Fernando at saka po itong si PBBM. Siguro, yung patungkol sa mga proyekto dito sa Bulacan, meron. Pero yung patungkol sa mga panggigipit na sinasabi nilang ganyan, mga kababayan, wala akong nakikita. At saka yung ibinibintang nila mga kababayan, dito sa government official ng Bulacan, parang napakalaki naman pong sablay. Dahil kaya po naitigil yung kanilang rally, yung kanilang isasagawang rally, kasi unang-una yung nakausap nila, mga kababayan, ay hindi po talaga yung may-ari ng lupa, kung hindi yung caretaker mga kababayan. At yung nagreklamo po sa kanila, na ipinapupull out yung kanilang mga kagamitan, di ba kung tutusin, kahit sinong tanungin nyo dyan, na mga taga Bulacan mga kababayan, talagang kahit sino yung tanungin ninyo, na mga taga Bulacan na sumusuporta dito sa mga government official ng Bulacan, na kung payag ba sila na magsagawa ng rally para pababain sa pwesto etong si PBBM, ang sasabihin ng mga yan, wag nyo kaming idamay sa ginagawa ninyong gulo laban sa gobyerno. Kita nyo mga kababayan ha, dito pa nga lang makikita nyo kung gaano sila kabastos. Hindi na nga nila nerespeto yung mga taga Bulacan mga kababayan, hindi pa nila nerespeto, di umano, yung mga opisyalis ng Bulacan. Di ba ipagpatuloy pa natin? Bes, papangalanan ko kayo. Congresswoman Agustina Dice Tina Pancho, walang yaka, at kay Mayor Natividad ng Malolos. Malolos po, Mayor Attorney. Tandaan nyo po, diyan itinatag ang atin pong unang republika at ang atin pong unang konstitusyon. Wala po kayong tapang, wala po kayong hiya sa atin pong mga ninunong, mga bayani na lumaban at nagbuwis ng buhay, dumanak ang dugo para po sa ating bansa. Hindi lang po ang watawat ng inyong binastos, kundi po ang karapatan ng lahat ng Pilipino sa inyo pong ginawang pang-uusig at panglulupig sa amin pong mapayapang pagsasama-sama. At ito po ay aking pong panawagan, Pangulong Bongbong Marcos, na asawa mo naman ang namumuno na si Lisa Araneta Marcos. Nasaan yung ebidensya nila na si Lisa Marcos yung namumuno? Di ba mga kababayan? Nasaan yung ebidensya nila? Puro salita lang kasi. Kita nyo ha, habang inaalipusta nung nagsasalita, nagtatawanan pa itong sina Dr. Badoy. Nagtatawanan pa yung mga kampon ni Duterte. Kung yung mga yan ay may pinag-aralan, di umano at matatalino, kukundinahin nila yung mga sinasabi nung isang taong yon laban sa mga government official ng Bulacan at laban po sa ating presidente. At dadaanin nila sa maayos at matiwasay na pahayag nang walang pagmumura o pang-iinsulto, mga kababayan, or panawagan sa ibang tao na magbaba sa pwesto etong ating presidente. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Umalis na po kayo sa Malacanang. Buti na lang talaga hindi natuloy yung kanilang rally, dahil kung natuloy yung kanilang rally, ang panawagan nila doon sa kanilang rally mga kababayan, hindi po talaga peaceful. Kung hindi, magbaba sa pwesto etong si PBBM. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Yan live nila yung kagabi nung hindi natuloy yung kanilang rally. Mamaya po, murahin ko. Jutang Ginames, sabi nga po. At diba, ano sabi nung tao mga kababayan? Mamaya po, mumurahin ko. Tapos yan, minumura na. Ikaw naman, tambaluslos, House Speaker Martin Romualdez. Suot-suot ko po, hindi mo pera yan. Hindi mo pera yan. Ha? Tatanungin, ito po ay aming advokasya. Tatanungin pa rin namin ito sa Korte Suprema sapagkat po ang ating konstitusyon ay nakasalamin sa konstitusyon ng Amerika. Ang pagre-report po ng Kongreso ng Amerika ay itemized kahit po 5 duling, nakasulat po doon kung paano nila ginastos. Kayo po dyan, Jutang Ginames kayo, Franz Castro, si Raulo Manuel, Arlene Brosas na mga walang kwenta. Ginagamit ninyo ang pera namin. Walang iya kayo, hindi po kasi natuloy ang maisog
dito ko ilalabas ang sama ng loob ko sa mga yan. Wag po, wag po, ayoko po, wag po. Wag po, dito na po. Dito lang po. At hindi po ako natatakot sa inyo. Tandaan. Ayan, pakinggan nyo mga kababayan. Hihintayin kong masampahan ng demanda ng mga inaalipusta niya, etong taong ito. Ano po kasi mga kababayan yung sinasabi nila dyan, lalo na kung wala silang patunay, talagang madidemanda po sila. So ngayon, eto yan ba yung sinasabi ninyong peaceful rally? Yan maliwanag naman mga kababayan na talagang hindi peaceful yung isasagawa nilang rally dyan sa Bulacan. Buti nga hindi sila pinayagan nung may-ari nung lupa. Kasi yung mga sasabihin nila dyan, puro kasinungalingan at puro pambabalahura sa gobyerno. Mga kababayan, pagpatuloy pa natin. Ano po yan? Ha? Tandaan mo to, Lisa. Hindi ako natatakot sa'yo, Madam First Lady. Sapagkat kapag natakot kami sa inyo, lahat ng aming mga pinaglalaban, lalong-lalo ng mga vloggers dyan, ay matatakot yung mga supporters din nila. Hindi po kami matatakot. Lalo pong dadami ang mga Pilipinong tatapang at ilalabas ang sama ng loob sa inyong mag-asawa. Tandaan nyo po yan. Diba? Ha? Mag-resign na po kayo. Tulad ng ama mo, President Bongbong Marcos. Kami ay nananawagang mag-resign ka o makikita mo. Hindi naman nag-resign si former President Ferdinand Marcos Sr. Hindi siya nag-resign mga kababayan. Sa pilitan po siyang pinaalis. Ano po, pero hindi po siya nag-resign. Alam nyo, itong mga ito magrarally na nga lang ang bubobo pa. Sa nga nagkatala, mag-resign na daw si PBBM katulad ng kanyang ama na si former President Ferdinand Marcos Sr. Hindi naman nag-resign yon at sa pilitang pinaalis. Susmiyo Marimar, nagrarally, hindi alam ang history. Ang galit ng mga Pilipinong inaapi noon pang panahon ng mga Kastila. Kung kahapon, April 27, hindi nagpatalo si Lapu-Lapu, hindi lalo kami magpapatalo sa kapwa namin Pilipino. Kapwa Pilipino po kayo. Governor, inulit ko po, Governor, pasensya na po sa mga taga-Bulacan, Governor Dan Fernando, last term mo naman, huwag ka nang tumakbo kasi wala ka ng pag-asang manalo. Congresswoman Rida Robes, Congresswoman Tina Pancho, kasi ayaw nilang pangalanan, ako magpapangalan sa inyo, Mayor Attorney Natividad ng Malolos. Pinananawagan po tayo sa mga taga-Bulacan. Kung ito po ang gusto ninyong mamuno sa inyo, ito po ay pagpapakita na walang bayag ang mga taga-Bulacan. Wala daw kayong bayag mga taga-Bulacan. Eto kita nyo yung panawagan ng tao. Hindi ko kilala yung taong yan kaya hindi ko mapangalanan mga kababayan. Pero kita nyo yung panawagan nung nagsasalita, wala daw pong bayag ang mga taga-Bulacan. So ngayon mga taga-Bulacan, totoo ba yon? So yung mga taga-Bulacan na makakapanood po ng Team Replay, kayo na po yung bahalang humusga dito po sa sinasabi nitong taong to. Pero kung sa Batangas kayo nag-rally, ewan ko lang. Hindi nyo alam ang mga Batanggenyo. Tapos tatawagin yung walang bayag ang mga taga-Batangas. Maniwala kayo. Anyway, pagpatuloy pa natin. Salamat. Ilitaw po sa Bulacan ang isang namumuno ng kanilang lalawigan. Tandaan po ninyo mga kababayan taga Bulacan, ang piliin yung leader ay mayroong malaking puso. Tama po yung kanina na sinabi nila. Tindig na lang ako para makita ninyo kasi parang hindi ako makita. Tayo po ay numpisahan namin sa Davao yung hakbang Maisog. Sinunod yung Cebu. Yung Tagum, dapat pinakamarami yun. Tapos ita-times 2 natin hanggang mag-100 tayo. Hindi tayo po hihinto. Times natin yung Maisog. Kasi yung Maisog, sabi nila, matapang. Tayo mga Pilipino, matapang tayo.
Hindi ang matapang ang Mindanao. Lahat tayo matapang. Nandito kami na mga taga Mindanao. Kumakain ng bala. Tama ba yun? Tama ba yun mga taga Mindanao? Dagdagan natin ito. Hindi tayo papayag na hindi tayo makarali ulit dito sa Bulacan. So ang gagawin nila mga kababayan dito, since nanggaling na nga dito sa isang taong ito mga kababayan, na sila kumakain sila ng bala, mga taga Mindanao mga kababayan. So ngayon hindi sila papayag na hindi sila makakapag-rally dyan sa Bulacan. Ngayon, nasa mga taga Bulacan na lang yan kung papayagan ninyo na mag-rally etong mga taong ito na ang isinisigaw ay magbaba sa pwesto ang ating presidente. Papayag ba kayo mga taga Bulacan na papasukin kayo ng mga taong ito para manawagan dyan na magbaba sa pwesto ang ating presidente? Papayag ba kayo na sa kabila ng pambabastos nila sa mga opisyalis ng Bulacan, makakapag-rally sila dyan ulit at ipipilit ulit nila yung bawal mga kababayan? Ipagpatuloy pa natin. Dapat tayo ay power people. Power people, hindi people power. Power natin ito na mga tao na may katungod. Sa Bisaya pa, natay katungod. May balaan ang atong katungod. Unsa to siya? Ang balaod sa Pilipinas. Nganuman, nga kanya to si Duterte, nga siya'y presidente, pritanan ang mga tao nga magsulti o katungod para matubag ni Duterte ang kinahanglan sa katawan. Kung hindi yan, para natin sa Tagalog, kay mahirap yung Tagalog. Sanay tayo sa Bisaya Yung Tagalog na dapat malaman ng taong bayan yung problema ng bayan. Tama ba yun? Tapos ang problema ngayon, yung administration, hindi nila pakinggan yung katungod natin. Yung problema daw nila, hindi daw pinapakinggan ng gobyerno mga kababayan. Paano ba naman pakikinggan ng gobyerno yung kanilang problema? Kung mismo ang isinisigaw po nila at ang kanilang problema na sinasabi ay magbaba sa pwesto si PBBM para maiupo po nila etong si BP Inday Sara Duterte. Kahit akong presidente, hindi ko pakikinggan yan mga kababayan. Isisigaw nila yung kanilang problema, pero yung problema nila ay gusto kong patalsikin at ang iuupo si BP Inday Sara Duterte. Di ba mga kababayan, kahit sinong presidente hindi matutuwa kapag ginaganyan ninyo. Di ba? Ipagpatuloy pa natin. Ano yung katungod? Yung karapatan natin. Ano ang problema ng bayan? Kaya hindi siya sanay magsagot ng problema ng bayan. Kasi anak mayaman, nasanay yun. Hindi tayo kukuha ng leader na hindi magserbisyo. Kasi alam naman niya, narinig na niya yung problema natin sa Pilipinas. Tapos ayaw lang niya pakinggan. Si Duterte, ibalik ko ito si Duterte yung nagsuna siya, maraming nagparada, nag-strike. Sabi niya, pasok kayo dito para pag-usapan natin. Ano ang problema ninyo? Itong administrasyon natin. Yung kay Duterte kasi, nung panahon kasi ni Duterte, sa harap ng camera okay. Pero sa likod nun mga kababayan, talagang kita nyo ba yung tinalakay natin kagabi? Diba mismo inamin ni Duterte na nagtatanim siya ng ebidensya. Kita nyo naman pagkaupo ni Duterte, anong una niyang ginawa mga kababayan? Inuna niyang ginawa na idispatchahin mga kababayan yung mga taong kumukontra sa kanya, katulad ni Laila de Lima, kaya nga naipakulong niya mga kababayan. At isinunod niya itong si Trillanes, kaso nga lang nabigo po siya. Tapos mga kababayan, hindi pa dyan nagtapos. Kauupo pa lamang ni Duterte,
pinilit na agad niyang buksan at pakialaman mga kababayan yung 1987 Constitution para ano? Para isulong daw yung federalism, pero sa likod nun mga kababayan para pahabain yung kanyang termino. Di ba mga kababayan, kaya nga nasabi ni Atty. Claire, nung panahon kasi ni Duterte, silaw na silaw tayo. Dahil nga sa, kung makikita nyo, bago pa naman si Duterte, kauupo pa lamang mga kababayan, silaw na silaw tayo do sa war on drugs niya. Na kung saan mga kababayan, akala nga natin mawawala ng 3 to 6 months. Pero sa likod kasi noon mga kababayan, hindi natin nakikita yung totoong nangyayari. Na kung saan, ang una palang inaatupag ni Duterte, di umano, yung mga may ayaw sa kanya katulad ni Leila de Lima at Trillanes mga kababayan at nung iba pa. Bukod pa dyan mga kababayan, talagang sinubukan niya rin na pahabain yung kanyang termino. Ano po, so ngayon pagpatuloy pa natin. Ilang bisis na tayo naghingi ng peace rally, hindi niya sinagot. Tapos ayaw niya dito sa Bulacan dahil dito yung pinakamaraming Pilipino na naudlot sa kagustuhan ng gobyerno. Bakit yung kagustuhan ng gobyerno? Para lang sa personal interest nila, hindi yung serbisyong totoo. Yun lang, para at least marinig natin. Maliwanag naman mga kababayan Kita nyo yung panawagan ng isang tao kanina dito. Ano yung sabi niya? Wala daw bayag ang mga taga Bulacan. Sabi niya, matapang daw siya, hindi siya natatakot sa First Lady at dun sa mga government official ng Bulacan, mga kababayan. So dito pa lang sa video ito makikita nyo na kung anong ugali meron yung mga DD supporter. Hindi ko naman nilalahat mga kababayan, pero may mga iba nga lang talaga na sa sobrang pagka-diehard nila kay Duterte, nakakalimutan na yung respeto sa sarili. Mga kababayan, mahalaga kasi po yung respeto sa sarili. Pag nakalimutan mo na yung respeto sa sarili dahil sa sobrang mong pagsuporta kay Duterte, talagang kawawa ka at magiging kahiya-hiya ka sa harap ng napakaraming tao. Katulad nitong taong to, ipinakita niya, mga kababayan, yung kawalang respeto niya sa nakaupong presidente. Ano po ng ating bansa. At dito sa ginagawa po nilang ito, na kung saan sinasabi pa nila na sa pilit nagagawin ulit nila kahit bawal na makapag-rally dyan sa Bulacan mga kababayan, di ba parang may pagkadiktador yung ginagawa nila na kapag hindi sila pinayagan na mag-rally sa isang lungsod, sisiraan po nila yung mga government official mga kababayan. Na kung saan gagawan po nila ng kwento para mapasama yung mga government official. Napakaliwanag naman Kaya hindi sila nagsagawa ng rally. Unang-una, bukod sa nilalangaw mga kababayan, talagang hindi po sila pinayagan nung may-ari po ng lupa. Ano po, para maliwanag lang po. So ngayon, ipagpatuloy pa natin dito sa isa pang topic na nakita po natin, mga kababayan, na kung saan eto daw pong nangyayari ngayon dito sa Maisog Rally ni na Duterte ay isang paraan daw po mga kababayan ng maagang martial law. Ano po sabi nitong si Harry Roque? So ngayon pakinggan po natin. Ngayong araw po ay kauna-unang pagkakataon na namatay po ang demokrasya sa Pilipinas. Patay na po ang demokrasya, patay na po ang karapatang pagtao. Dahil kanina po, dapat ay meron tayong Maisog Rally sa Bustos, Bulacan. Ito po ay matapos na hindi bigyan ng rally permit sa Malolos, Bulacan. At ang ginawa na nga ng organizers, mga conveners ng Maisog, ay pumunta na, naghanap ng isang pribadong lupa kung saan doon dapat gagawin ng Maisog. Pero sinupil po ang Maisog Rally ngayong araw. Paano nila ginawa? Well, kagabi pa po ay naglagay na sila ng mga signage na nagsasabi na private property hindi po pwedeng pumasok. No? Yung may-ari ng lupa tinakot kung ano-ano daw mangyayari sa kanyang mga property dyan sa Bustos kung ipatutuloy. Pero nanindigan naman yung may-ari ng lupa, no? Na talagang kalayaan niya yan at saka sabi pa nga niya, yung... Paano nanindigan yung may-ari ng lupa? Di ba pumunta nga dun yung attorney nung may-ari ng lupa mga kababayan? Kasi nga ang sabi nung attorney, ayaw pumayag nung may-ari. Pasok sila ng pasok, hindi alam nung may-ari, hindi nila alam. At kapag hindi sila nag-pull out, sasampahan po sila ng demanda nung attorney. Kaya nga ora mismo mga kababayan,
'Di ba pagkalipas ng ilang oras na hindi na po tuloy yung maisog rally nila sa Bustos, Bulacan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Yung panunupil ng maisog, yan ay neo-Nazi strategy. Naglagay po sila ng kung ano-anong harang, no? Mga tricycle, mga kotse, at hindi sila nagpapasok ng kahit sino na nakasuot ng maisog at nakasuot ng Duterte sa sakyan man o tao papunta dun sa venue. Meron pa raw 300 na mga sibilyan na may mga hawak na mga pamalo at ang mga itsura daw ay mukhang mga drugista, no? Ba't parang hindi naman natin nakita sa video yon? Di ba marami silang vlogger? Eto lang, Attorney Harry Roque, tanong ko lang. Di ba marami kayong vlogger? Hindi man lang nakuhanan ng mga vlogger ninyo? Yung mga nangharang na sinasabi ninyo na mga mukhang drugista? Kung talagang totoo yan, dapat na i-feature yan ng mga vlogger nyo. Dapat na bidyuhan man lang yan ng mga vlogger ninyo. Para makita natin kung talagang tunay ang sinasabi ninyo. Sus mio maramar, sa dami yung vlogger, imposible naman na hindi bibidyuhan ng mga yan. Lalo na at yung mga yan, gutom na gutom din sa views, di umano. Sa dami yung vlogger, hindi man lang nabidyuhan yung sinasabi mo na hinarang na may mga hawak na pamalo na mukhang drugista. Dun pa nga lang sa truck na iniharang, ang dami nang nasabi ng mga vlogger ninyo. Tapos yung sinasabi mo na hinarang na mga drugista na may pamalo, wala man lang kaming nakita. Imposible naman yan, kasi nungalingan na yan. Anyway, pagpatuloy pa natin. At mukha talaga mga halangang kaluluwa. Kaya nga po, ito'y naging dahilan para ang ating dating Presidente Rodrigo Roa Duterte nagdesisyon, ikansela na muna ang ating maisog sa Bustos dahil iniiwasan natin ang madugong inkwentro sa panig ng mga drugista, sa panig ng mga tambay, sa panig ng mga halang na kaluluwa at ang mga... Dinamay mo pa yung mga tambay. Nasan nga yung video na talagang hinarang kayo? Nasan yung video na magpapatunay sa sambayan ng Pilipino na talagang hinarang kayo ng mga tambay at mga drugista na may hawak na pamalo? Bakit wala kaming nakita? Ibig sabihin, kaya wala kaming nakita kasi wala naman nga talaga. Ang naandudon lang sa video, kita nyo ba yung video ng mga vlogger nila? Yun lang mga naandudong pulis na tumatanggi na magbigay ng testimonya kasi nga may kasama silang superior. At sinasabi dun sa mga vlogger na ang kausapin ng mga vlogger po nila yung mga superior. Mga kababayan, ngayon, ano itong sinasabi ni Harry Roque na hinaharang ng mga drugista? Wala nga tayong nakitang video. Mga kababayan, kung dun pa nga lang sa truck, dun pa nga lang sa upuan na nakaharang dun sa may kalsada, nagawa nilang video, dun pa kaya sa isang impormasyon na napakahalaga at makakapagpamulat sa mata ng maraming tao na talagang tunay na hinaharang sila? Nasaan? Wala. Kasi nga, nagsisinungaling si Attorney Harry Roque. Kita mo, abogado pa to ha. Rallyista. Ito po ay paglabag sa ating karapatan na unang-una, malayang pananalita dahil ang pagrarally po para mailabas ang sentimiento, ang ating mga sama ng... Kasi mga kababayan, ito may mga nag-comment kasi sa akin kagabi, binabasa ko. May nag-comment doon, di umano, na baka kaya daw hindi natuloy yung maisog rally kasi mga kababayan, kung makikita nyo yung venue nila, napakainit. Baka daw etong si Duterte takot mainitan mga kababayan kasi nga naman yung start ng kanilang rally parang 5 ata or 4. Kita nyo naman kung gaano kainit yung panahon mga kababayan. So siguro baka kaya hindi natuloy yung rally at takot mainitan si Duterte at saka unang-una mga kababayan, tanghaling tapat alas 12 ng tanghali mag-aalauna na, vlogger pa lang yun nandudon, wala pang pumupuntang mga tao. Sa madalit salita, kung itutuloy nila yon mga kababayan sa madalit salita, kung itutuloy nila yon, malaki ang posibilidad na mapahiya po sila. Kasi baka langawin mga kababayan. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Ang loob sa gobyerno ay garansyado ng ating saligang batas. At pangalawa, ito po ay indikasyon. Nakasama po ang pagpapasara ng SMNI at yung pagchichil ng lahat ng karapatan ng mga mamamahayag. Si Junior po ay sumunod sa yapak ng kanyang ama. Ang pagkakaiba, palibasa abogado at natapos ng kolehiyo, nagdeklara muna ng martial law. At si Junior, dahil hindi nga siya tapos ng kolehiyo, hanggang second year college lang, abay, hindi nagdedeklara ng martial law, pero pinatutupad ang martial law, pinagbabawal ang mga mapapayapang pagtipon-tipon, nakabahagi ng karapatan ng malayang pananalita, at pinasasara ang mga media na kritikal. Alam nyo, ito yung problema sa mga ito Pag sila kasi yung tinatamaan, sinasabi nila mga kababayan, talagang pinapatawan sila, ipinaparamdam sa kanila yung martial law.
Pero nung panahon na ABS-CBN yung tinamaan mga kababayan at naribok yung kanilang prangkisa, wala silang komento, nananahimik sila. Ngayon mga kababayan, ang problema kasi sa mga to, binibintang nila kay PBBM yung ginawa ni Duterte dati sa ABS-CBN. Ano po, kumbaga, sinisisi nila si PBBM kung bakit nagsara etong SMNI. Uulitin ko po mga kababayan ha, hindi po presidente yung nag-revoke ng prangkisa nitong SMNI. Kung hindi yan po ay pinag-aralan sa Senado na kung saan kaharap po yung mga abogado ng SMNI at talagang sinuri po yan ng matindi. At doon sa Senado mga kababayan, di umano, doon na-revoke yung kanilang prangkisa. Hindi naman po sa opisina ng presidente, 'di ba? Ipagpatuloy pa natin sa kanyang administrasyon. Ang buong akala natin 31 million tayo, kasama na ako at si Inday Sara na umakyat sa kanyang entablado. Gagamitin niya itong pangalawang pagkakataon na linisin at ituwid ang pangalan ng kanyang pamilya. Pero talaga palang baka nasa dugo niya na maging diktador. Alam naman natin na talagang yan ang dahilan. Si Duterte ang tunay na diktador kasi lantarang sinabi ni Duterte sa kanyang speech na talagang pag-iinitan niya mga kababayan yung ABS-CBN. Kasi nga, nung panahon ng eleksyon, nung si Duterte ay tumatakbo pa sa pagka-presidente, parang nagbayad po ata siya sa ABS-CBN mga kababayan para ipalabas yung kanyang commercial. Kaso nga lang, hindi po na ipalabas ng ABS-CBN at ang ipinalabas yung patungkol po kay Mar Rojas na laban po sa kanya. Di umano, mga kababayan. Kaya anong ginawa niya nung naging presidente siya, mga kababayan? Automatic, ilang taon lang yung nakakalipas, talagang naipasara po nila. At talagang mismong inano naman niya ni Duterte dun sa kanya mga talumpate na kung saan mismong tinukoy niya talaga na aanuhin niya talaga, mga kababayan, di umano yung ABS-CBN. Hindi lamang naman po ABS-CBN, mga kababayan, yung tinira ni Duterte. Kung hindi, may mga media outlet din siya mga kababayan na talagang ininsulto po niya katulad ng Inquirer.net at saka po yung Rappler. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Kaya nais niyang baguhin ang saligang batas para magpasasa sa pwesto gaya ng ginawa ng ama niya na halos 20 taon nagpasasa sa pwesto sa pamamagitan ng pagbabaliwala sa ating saligang batas. At ngayon naman po sa panunupil ng kalayaan ng malayang pananalita at yung pagtitipon-tipon na dapat po ay garantyado ng ating saligang batas. The right of the people to peaceful assembly for redress of grievances, no, shall be guaranteed, no. Kasama na po yan yung kalayaan ng Yan, Kuya Ronban, Lai. Ay, napakaliwanag naman, tol. May nakalagay kasi talaga na private property talaga yung pagdadausan po nila ng rally. Pero mga kababayan, since private property ngayon, iniiba kasi nila. Ang pinapalabas nila, ginigipit sila ng gobyerno. Mismong yung may-ari nga ng lupa yung hindi pumayag na mag-rally po sila doon at ibabalik na nga lang daw yung pera, mga kababayan, dito sa kampo ni Duterte. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Kalayang pananalita. Martial law na po ngayon, bagamat wala pong deklarasyon ng martial law. As early as 1948 po, sa kaso ng Primicias versus Fugoso, ang sabi ng Korte Suprema, ang lokal na pamahalaan wala sa kanilang kapangyarihan na magbigay ng approval para magkaroon ng mapayapang pagtitipon-tipon. Ang ating lisensya po para tayo mag-rally at magsama-sama ng mapayapa ay ang saligang batas, the right to peaceful assembly. Ang papel lamang ng LG. Hindi naman mapayapa yung rally nila mga kababayan Hindi naman mapayapa. Dahil kung mapayapa yung kanilang rally, papayagan po sila ng mga lungsod na makapag-rally. Kaso nga lang yung kanilang rally mga kababayan, talagang nananawagan sa Armed Forces of the Philippines na magbitaw kay PBBM, nananawagan sa PNP na magbitaw kay PBBM, nananawagan sa taong bayan na sumama sa kanila para pababain at patalsikin sa pwesto etong si PBBM at maiupo etong si BP Inday Sara Duterte. Di ba mga kababayan, yan ba yung peaceful rally na sinasabi nyo? Yung mapayapang pagtitipon? Yan ba yung mapayapa sa tingin mo, Attorney Harry Roque? Anyway, pagpatuloy pa natin. Yung i-regulate yung time, manner, and place at masigurado na walang banta na clear and present danger sa pagtitipon. At nung kailan lamang, ako mismo po ang nagsampa ng kaso. Ang pangalan po, Integrated Bar of the Philippines versus Mayor of Manila, yung panahon ng GMA, pinagbawal po ang lahat ng rally sa Menjola. Yan po yung malapit sa Malacanang. Sinuway namin yung pagbabawal. Dala-dala ko ang aking mga estudyante, pinagbihis ko ng pinakamagandang bihis nang hindi sila maging mukhang mga terorista ng CPP-NPA.
At sabi namin, walang clear and present danger sa mga estudyante ng batas na lahat mga taga-UP na nakakontodo forma pa. At nung kami po ay pinagbawalan at kinasuhan ang IBP for illegal assembly, kami po ay dumulog sa Korte Suprema. Ang sabi ng Korte Suprema, walang kapangyarihan ng LGU mag-approve ng rally dahil ang aming lisensya, ang ating lisensya bilang mamamayan ay nandoon po sa ating Bill of Rights. Garantyado po yan. Kabahagi ng isang social contract kung saan ang tao ay pumayag na magpasailalim sa isang gobyerno pero ginarantihan na hindi dapat susupilin ang karapatan ng malayang pananalita at ang karapatan ng tao na magtipon-tipon para sa mapayapang pagsabi ng disgusto sa gobyerno. Alam niyo po, ang sabi ng Primicius versus Fugoso, since time immemorial, ang ating mga kalye ay held in trust hindi para sa kotse, kundi para sa mga mamamayan, para gamitin ito sa mapayapa pagtipon-tipon nang ipaalam ang kanilang mga hinakit sa gobyerno. At yan po ngayon ay sinupil ng Marcos administration, Marcos Jr. Yun daw ay sinupil ng gobyerno ni PBBM. Paano? Alam niyo mga kababayan, kaya lang nila nasasabi yan kasi sila yung tinamaan. Pero kung ibang tao yung tinamaan yan, tititigan lang yan ni Roque at baka nga pagtawanan pa. Katulad na lang mga kababayan nung ABS-CBN nung panahon nila. Diba, saglip na kundinahin niya yung ginagawa ni Duterte, saglip na kontrahin niya yung mga pinagsasasabi ni Duterte about sa ABS-CBN mga kababayan, talagang nakatitig lang siya at hindi niya pinapansin yung sinasabi ng presidente. Dahil nga, miyembro siya ng gabinete ni Duterte mga kababayan. Pero nung sila nang tinamaan, abay minamarsyalo daw agad, 'di ba? Ipagpatuloy pa natin. Kung diktador ang Marcos Sr., diktador din ang Marcos Jr. Dahil takot po sila sa katotohanan. Takot sila sa katotohanan na binudol nila ang taong bayan. Na sabi nila magkakaroon daw ng pagkakaisa, pero ang nangyari po lantaran na korupsyon. At ngayon po hindi lang korupsyon, tayo po'y kinakaladkad sa gera. Mamamatay ang maraming Pilipino sa isang gera na wala naman pong interes ang ating mga kababayan. Hindi lang po korupsyon ang problema ngayon na lantaran, nandyan po ang smuggling, nandyan din po yung banta sa mga buhay ng mga mahirap ng mga Pilipino, mga kasundaluhan na nais nilang mamatay dahil lamang nais nilang mabawi. Hinihila daw ni PBBM ang Pilipinas sa gera mga kababayan. Tapos ang sinasabi pa dito nitong si Roque, lantaran daw po ang korupsyon. Di ba mismong si Maharlika nga nagsabi na nung panahon ni Duterte mga kababayan, talagang may mga korap din. At talagang mismong sinabi din ni Maharlika na may mga babae pa nga na pumapasok mga kababayan dun sa mga ni Duterte, di umano. Mga kababayan, base kay Maharlika yan na binabayaran na 120,000 per ulo. Mismong kay Maharlika yan mga kababayan at saka kay Ninyo nang galing. So kung nakakapagbayad sila ng ganung kalaking halaga mga kababayan, ibig sabihin nung panahon ni Duterte, talagang talamak na yung korupsyon. Talagang talamak na nung panahon ni Duterte. So ngayon ipagpatuloy pa natin. Ang nakaw na yaman nila na hanggang ngayon po ay nandoon at naka-free sa Estados Unidos. Meron pong $371 million na contempt charge ang ating junior dahil ayaw nga niyang isa publiko kung nasaan yung tagong yaman nila sa Amerika para pambayad doon sa mahigit 3 bilyon na inaward ng hukuman sa mga biktima ng martial law. Ang iniestima po ng halaga ng kanilang ninakaw na yaman na nakatago ngayon sa Amerika ay hindi bababa sa 125 billion. Ad hominem attack mga kababayan. Hindi nila kayang i-defense yung pagkakansela nung kanilang rally. Anong ginagawa nila? Laos na po yung usaping yan. Yan patungkol sa sinasabi nyong tagong yaman na yan. Nung panahon ng eleksyon mga kababayan, kami mga vlogger sawang-sawa ng pakinggan yan. At sawang-sawa na rin kaming i-defend yan. Mga kababayan, kasi pabalik-balik na lang yung kwento. At hindi namin lubos akalain na yan din yung gagawin mo para sirain si PBBM. Diba, laos na yung usaping yan, kaya baliwala na sa amin yan. Ang hinihintay na lang namin ngayon ay yung pagpasok ng ICC sa bansang Pilipinas at yung pag-iimbestiga dito sa gentleman's agreement kung may natanggap ba etong si Duterteng pera mula sa China. Di umano, yan yung tinututukan namin ng sambayan ng Pilipino na talagang dapat malaman ng taong bayan. Yung ginawa ni Duterte at yung mga pinasok ni Duterte nung panahon na siya ay presidente pa.
Kasi kung makikita ninyo mga kababayan ha, may mga lumalabas na balita na kung saan yung mga pangharas ng China sa mga kababayan po nating mangingisda talagang itinago po di umano nung panahon ni Duterte. So ngayon mga kababayan, yan dapat yung dapat na maimbestigahan at hindi lang yon. Dapat talaga na pumasok ng ICC dito sa ating bansa para maturuan ng leksyon etong mga sumusuway at bumabatiko sa ating presidente katulad ni Digong. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Dollars. Sila po ang pumasok sa secret deal tungkol sa kanilang tanging yaman. Yan, tama itong kay Inedo Survivor 379. Kung si Duterte ang sinabihan nyo ng ganyan noon, paktay kayo ngayon. Diba? Paktay talaga sila. Kung si Duterte titirahin mo ng ganyan at siya yung presidente, automatic baka hindi ka nasikatan ng araw. Di umano. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Nais nilang mabawi ngayon. Pera ng taong bayan, linapa, na-freeze ng Amerika at ngayon, ginamit ng Amerika bilang instrumento para mabili ang loyalty ng ating junior at para malagay sa alanganin ng buhay ng ating mga kababayan sa isang giyera na wala po tayong interes. Ngayong araw nito, ipagluksa po natin ang kamatayan ng demokrasya. Narito na naman po ang martial law, yung 31 million, karamihan sa atin, na-realize nang binudol tayo ni Junior Budol King, kasama na ang kanyang may bahay. Ipaglaban po natin ang ating karapatan, ipaglaban po natin ang ating saligang batas, ipaglaban po natin ang mahal nating bansang Pilipinas. No to dictatorship. Panahon na para tayo magkasama-sama at maghusga na kinakailangan masisanti na ang presidente na nagbudol sa taong bayan. Ang sigaw ng taong bayan, Marcos resign, bako ka naming sisantihin bilang presidente ng Pilipinas. Pasensya na po kayo, tayo emotional dahil sa ang buong akala ko po nung ako'y aktivista mula pa nung high school at nung aktivista pala itong si Roque mga kababayan, kaya pala ganito to. Ibig sabihin, kung ikaw pala ay aktivista dati pa, kami ang nabudol mo. Kasi sinuportahan ka namin, akala namin kakampi ka ng Uniteam, kakampi ka ng gobyerno at hindi ka aktivista. Yun pala, ikaw palang lehitimo tunay na aktivista, kaya pala ganyan yung mga nasasabi mo sa ating presidente ngayon. Kita nyo mga kababayan ha, sino ang nananawagan dati na diktador? Si former President Marcos Sr. mga kababayan. Siyempre yung mga dilawan. Kasi nga naman, yun yung kanilang opinion mga kababayan. Ngayon, sino ang nananawagan na diktador? Yung Marcos Sr. at yung Marcos Jr. Yung mga DDS na. Bakit? Kasi ayaw na talaga nila mga kababayan na nakaupo si PBBM at atat na talaga sila na maiupo etong si BP Inday Sara Duterte. Hindi ba kayo nagtataka mga kababayan? Yung mga matitindi dati na tumatawag na diktador ang mga Marcos, sumusuporta na po sa Marcos administration ngayon. Bakit mga kababayan? Kasi gaya nga ng sabi ni former Senator Trillanes, iba si PBBM sa ginawa ng kanyang tatay. Ang akala kasi niya mga kababayan, nung naupo si PBBM ay gagayahin ni PBBM, di umano yung sinasabi nila na ginawa daw ng tatay ni PBBM at yung ginawa ni Duterte dati, na kung saan talaga may pagkadiktador daw. Pero nagulat daw sila mga kababayan na nung umupo si PBBM ay iba daw po mga kababayan. So ngayon kung mapapansin po ninyo, kung talagang diktador si PBBM, hindi po yung mga DDS ang magsasabi niyan Ang magsasabi niyan, yung mga dating tumatawag na diktador si PBBM, which is etong mga dilawan. Pero ngayon mga kababayan, since grabe nga yung ginawa ni Duterte dun sa mga dilawan nung panahon ni Duterte mga kababayan, talagang sumusuporta na po sa gobyerno ni PBBM yung mga dilawan kasi nga nakita nila na hindi katulad si PBBM ni Duterte. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Ang college, hindi na po mangyayari ang diktadura muli. Na tayo po ay matututo na sa ating kasaysayan, na tayo po ay paninindigan ng ating mga karapatan. Pero gaya nyo po, nabudol tayo at ngayon po, nauulit muli ang ating mapait na kasaysayan na meron na namang diktadura, anak pa ng Marcos Sr. Abril 28, ang araw kung saan sinupil ang karapatan ng mamamayang Pilipino sa Bustos, Bulacan. Never again to martial law, never again to Marcos dictatorship. No, hindi namin tatandaan yan. Kayo lang yon.
Hindi kami. At saka biruin mo, kakaunti lang yung magrarally dun sa Bostos, Bulacan, tapos sasabihin mo, lahat kayo, lahat ng karamihan sa sambayan ng Pilipino, sinupil yung karapatan dahil sa pagiging diktador ni PBBM, kokonti lang naman kayo. Di ba mga kababayan, alam nyo dapat ang isinisigaw nila dito, never again to Duterte. Yan dapat yung isinisigaw dyan, hindi never again to Marcos. Dahil ang panawagan ng sambayan ng Pilipino ngayon, ibangon ni PBBM ang Pilipinas at ipagpatuloy ni PBBM yung tama niyang ginagawa at wag patulan, mga kababayan, yung mga bumabatikos po sa kanya. So ngayon mga kababayan, anyway, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa sinasabi nila na tinraidor daw, mga kababayan, at pinapalabas pa nila na di umano, na ito daw po mga government official ng Bulacan ang may kagagawan kung bakit hindi daw po natuloy yung kanilang maisog rally. At comment below na din po mga kababayan kung ano po masasabi ninyo hingil po sa mga pahayag nitong mga taga-SMNI at saka po nitong si Harry Roque. Mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po yung masasabi nyo hingil po dyan. At bago po tayo mga kababayan pansamantala magpaalam, maraming salamat po sa inyo kasi 10,000 na lang, going to 300 subscriber na po tayo. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Gaya nga po ng sabi ko, utang ko sa inyong lahat kung nasasaan po ako ngayon. At makakaasa po kayo mga kababayan na yung mga balita na lumalabas po sa iba't ibang mga pahayagan, talagang patuloy po nating bubusisin at hihimayin para po mas maintindihan ng sambayan ng Pilipino. Ano po, para po mas maintindihan nating lahat mga kababayan. Dahil sa panahon pong ito ngayon, talagang sobra na po yung ginagawa nila para lamang mapatalsik etong si PBBM. Talagang tinitira nila yung personal na buhay ni PBBM at talagang pinipilit nila na maiupo po agad etong si BP Inday Sara Duterte. Ano po, kaya maraming salamat po sa inyo kasi nakasama po kayo namin sa laban na ito para protektahan ang ating gobyerno, ang ating bansa mga kababayan dito sa mga pro-China na ito. So ngayon, ulitin ko mga kababayan hindi po tayo nakikipag-away sa China. Ang nais lamang po natin ay protektahan po yung mga teritoryo po natin. Anyway, maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po. Ulitin ko maraming salamat sa lahat ng Team Replay, sa lahat ng nagla-like at nagko-comment dito sa ating mga live. Ganon din mga kababayan, sa lahat po ng hindi nakakalimutan na wag i-skip itong ating mga ads. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po.